Tropa, itong sakit ng mga Honda Click. Ayan. Ay, hindi mo napapansin, pinakalawang na yung pinaka-chassis niya. Ayan mga kalawang. Tayo, butas na rin pati yung... Ito, tingnan mo ito. Ayan, yung sakit ng, ng Honda Click. Lalo na pag malapit kayo sa dagat. Ayan, butas na rin. Oh. Itong sakit niya mga tropa. Oh. Ipapano natin ito, papawelding natin. So medyo malaki yung butas. Oh. Ayan. Laki na oh. Ayan, yung sakit ng Honda Click. Kalawang yung loob. Kalawang yung mga chassis. So na, lihan mo lahat. Bili ka ng liha. Ako ng video, pinakita ko sa inyo na malapit na maputol tong chassis ng Honda Click natin. So ang ginawa ng mag-welding, pinalagyan ko siya ng flat bar na makapal para hindi siya putulan tuluyan. Bali yung bulok na yung sa ilalim, tiniktik ko na kung ano kalaki yung butas niya. So ang ginawa, sabi ko doon sa nag-welding, lagyan na lang siya ng flat bar na makapal. Kagaya nito, ginawa na mag-welding. Ilagyan ng flat bar hanggang dito sa ilalim. Ayan, buo na siya. Hindi na siya tulad ng dati yung chassis ng Honda Click, meron siyang nakaubok sa ilalim. So ang ginawa ngayon, pinatanggal ko na yun. Pinakabitan ko ng flat bar. Sabi ko, kuya, lagyan natin ng flat bar to na makapal. Para yung, kasi mabubulok na tong chassis eh. Itong pinaka-chassis niya mabubulok na. Kaya kasi kadalasan dito sa malapit sa amin sa dagat, hindi mo napapansin, unti-unti natutunaw yung bakal. Dahil yung singaw ng dagat, tapos ang dadaanan mo is tulay na yung tulay na pag nagtatae o tumatas ang tubig, inaabot tong ilalim natin. Kaya hindi mo mapapansin, unti-unti natutunaw yung bakal. Kahit anong tibay ng bakal niya, pag ang halatang dumali, matutunaw talaga yung bakal. So kaya ang ginawa ng mag-welding mga tropa, ito, pina-flat bar ko na lang. Kaysa naman matuluyan. Kaysa naman bibili ka ng ng bagong chassis, mahirap yun. Pag bibili ka ng chassis, pupunta ka sa Honda. Tapos, kailangan yung chassis number nun, parehas ng chassis number na ibibigay sa'yo kasi kung ano yung nasa papel na chassis, yun din ang chassis number ito, yung chassis niya. Dapat yun din ang number niya. Kaya, mainam na sa mga Honda Click na kagaya malapit sa dagat, check nyo rin yung mga chassis nyo sa ilalim kasi yun nakadalasan nabubulok talaga. Hindi na pinapapansin kasi ang problema ng ang click natin ay hanggang dito lang yung yung araro niya, hanggang dito lang. Kaya yung talsik ng tubig abot dito, dumadosis dito. Kaya itong ginawa ko sa aking click, binilang ko ng binilang ko nito para at least malisik man ng tubig, hanggang dito lang siya, hindi na siya aabot dito sa pinakataas. So ayan lang mga tropa, sa mga Honda Click dyan na owner ng Honda Click, tignan nyo rin yung mga motor nyo. So ayan, i-shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Chugit at sa mga taga-Bara. Shoutout sa inyo lahat at lahat. God bless.